Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1806, pinili ng makadiyos na kahoy. Ang mga pulang ilaw ay kumikislap, ang nakakatakot na cosmic energies ay tumaas sa kalangitan at pinawi ang araw. Nakita ng mga tao ang magkakaugnay na pulang baging sa gitna nila. Malamang na iyon ang laman ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ayon sa mga alamat, ang pulang godly wood ay naglalaman ng walang katapusang dami ng dugo. Ang pipiliin ng makadiyos na kahoy ay dapat nakatulad ng iyong mga ninuno, gusto kong manatili ka sa akin at balang araw ay magiging emperador ako. Hindi kita bibiguin. Sabi ni Ji Chang, dahan-daang umangat sa ere. Lumitaw ang siyam na nakasisilaw na dragon, nagliwanag ang mga ilaw at pinalibutan ang puno. Gaya ng inaasahan, nang marinig ng puno si Ji Chang, lalo itong nakakasilaw. Maiintindihan nito si Ji Chang. Sa sandaling iyon, nakita ng mga nanonood ang isang silhouette na lumitaw sa ilalim ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ang taong iyon ay mukhang isang sinaunang dakilang emperador. Naglalakad siya sa tabi ng puno, in symbiosis with it. Biglang iniunat ng malakas na cultivator ang kanyang mga kamay at lumitaw ang mga baga, kumikinang ang apoy. Siya ay bamantong hininga at ang mga baga ay lumipad palayo sa kanyang mga kamay at naging nakasisilaw na mga ilaw na lumipat patungo sa malayong mga hanay ng bundok. Ang maliliit na baga ay tumaas sa langit bago bumaba at naging tunay na apoy na bundok. Mukha silang totoong sinaunang bundok. Eternal strength. Bulong ni Ji Chang pagkatapos niyang makita ang ilusyon. Si Lin Feng at ang iba ay nanginginig din. Nakakatakot ang lakas. Napalunok silang lahat. Ang apoy na iyon ay walang hanggan at naging bundok. Ang mga sinaunang hari ay may sariling landas. Magkakaroon din ako ng sarili kong landas. Ako ay magiging isang makapangyarihang sinaunang cultivator balang araw. Hindi ako magiging kahihiyan sa godly wood. Kumpiyansang sabi ni Ji Chang. Siya ay nagkaroon ng kaluluwa ng isang champion. Nawala ang ilusyon. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay may sariling buhay, naisip ni Lin Feng, na mangha. Si Ji Chang ay determinado at malakas. Talagang mayroon siyang potensyal na maging isang hindi kapanipaniwalang cultivator. Siya ay hindi kailanman nasisiyahan, palaging nagnanais na maging mas malakas at mas malakas. Kung walang pagnanais na maging mas malakas, ang isang cultivator ay nakalaan para sa kabiguan. Dumagundong ang kulog. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay bumangon, ang mga pulang ilaw ay nagpatuloy sa pagbura sa kalangitan. Biglang naging isang dumudugong godly wood ang puno. Sumimangot ang karamihan. Pinili at kinilalaban ng puno si Ji Chang. Ang mga tao ay nanginginig sa pananabik. Nagawa ni Ji Chang na isumite ang puno. Kukunin ba niya ang puno? Sa tuktok ng bundok, tiningnan ng matanda ang display na iyon at napabuntong hininga. Ito ang pangatlong beses sa loob ng 10 taon na ang isang puno ay pumili ng isang tao. Malakas talaga ang mga tao ngayon. Ang mga kabataan ng Godly Wood Clan ay hindi makakalaban sa kanila. Ilang bagong hari ang lilito sa susunod na taon. Maraming tao ang nainggit sa mga tao ng Godly Wood Clan dahil nagkaroon sila ng pribilehiyong bantayan ang kagubatan. Maraming beses, ang sitwasyon ay halos lumala. Gayunpaman, hindi sila sinalakay ng malalakas at makapangyarihang mga angkan dahil maaaring pumunta doon ang sinuman at kung kinikilala ng mga puno ang mga tao, maaari silang umalis kasama nila. Sa makatuwid, hindi isang problema ang pagpayag sa Godly Wood Clan na bantayan ang kagubatan. Ang Heavenly Grace Godly Wood ay lumulutang sa itaas ni Ji Chang. Ang mga ilaw na pula ng dugo ay lumaki at sa sandaling iyon, lumitaw ang dugo at isang patak ang bumagsak sa ulo ni Ji Chang at tumagos sa kanyang katawan. Biglang naging mas malakas ang cosmic energies ni Ji Chang. Mukha siyang walang hanggan. Susundan mo ako sa loob ng 100 taon ngayon. Pagmamalaki ni Ji Chang. Biglang sumipol ang pulang godly wood at tumagos sa katawan ni Ji Chang. Kinilala siya nito. Naisip ng karamihan sa pagtataka. Nagsimula silang maglakad palapit sa kanya at ngumiti. Congratulations, Brother Ji Chang. Kinilala ka ng godly wood. Pinoprotektahan ka ng mga Diyos. Siguradong magiging hari ka, Brother Ji Chang, ang galing mo. Binabati kita. Malapit ka nang maging champion. Si Ji Chang ay tumingin sa malayo at mahinahon. Malaking hakbang iyon para sa kanya. Sa lalong madaling panahon, siya ay naging isang champion. Bigla niyang naalala noon na naging champion si Ying Cheng. Ying Cheng, hintayin mo ako. Wala na si Ling Tian, ngayon ako ang bago mong kalaban. Matalim na sabi ni Ji Chang, na ikinuyom ang kanyang kamao. Pinuno ni Chi ang hangin. Muling lumitaw sa langit ang matanda. Ji Chang. Sigaw ng matanda. Itinaas ni Ji Chang ang kanyang ulo at sinabi. Ano ito, guro? Maaari mong panatilihin ang puno sa loob ng 100 taon, at sa 100 taon ay dapat mong ibalik ito. Bukod dito, ang Heavenly Grace Ancient Tree ay mayroon lamang 100 patak ng dugo. Ang isang patak ng dugo ay lubhang mahalaga. Kapag ibinalik mo ang puno, kakailanganin ito ng 100 taon upang mabawi. Tandaan na ito ay isang hindi mabibaylang nilalang. Sabi ng matanda kay Ji Chang. Masunarang tumango si Ji Chang at nangako. Ibabalik ko ang puno sa loob ng 100 taon. Napakahusay. Tumango ang matanda. Hindi siya nag-alala tungkol doon. Ang mga taong kinikilala ng mga puno ay hindi kapanipaniwala, at nakinabang ng malaki mula sa oras na ginugol nila sa mga puno. Desidido din sila.
Hindi nila sinubukang nakawin ang mga puno ng tuluyan. Dahil ang puno ay nakapili na ng may-ari, si Shenmochi, ibalik ang lahat. Sabi ng matanda. Ang mga tao ay natulala. Guro, biglang sabi ni Linfang. Kakaibang tumingin ng matanda kay Linfang at sinabing, ano ang gusto mo? May sariling puno si Ji Chang, pero hindi ko pa nasusubukan. Sana mabigyan mo pa kami ng oras para subukan. Sabi ni Linfang sa matanda. Nagulat ang matanda. Ang mga taong nagsisikap na makahanap ng puno dito ay karaniwang mga emperador na may mataas na antas o mas mataas, o hindi bababasa, dapat silang nasa tuktok ng medium na Huangqi layer. Gayunpaman, kahit na tila ikaw ay isang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunqi, tila itinatago mo ang iyong antas ng paglilinang. Malamang na pinag-aralan mo ang ilang kakaiba at mahiwagang pamamaraan. Ipakita sa akin ang iyong antas ng paglilinang. Mababang antas na emperador. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cosmic energies. Kumunat ang noo ng matanda. Makokontrol mo ang 10 uri ng cosmic energies. Kahanga-hanga. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon, ngunit kailangan kong bigyan ng babala, ang mga taong pumupunta rito para kunin ang godly wood ay karaniwang mga medium level na emperor man lang, at kadalasan ay malapit na silang maging high level emperors. Sa tingin ko hindi ka magtagumpay. Salamat sa iyo master. Naiintindihan ko, ang pagkakaroon ng pagkakataon ay isang karangalan. Magalang na sagot ni Linfang. Lubos niyang naunawaan na sa kanyang antas ng paglilinang ito ay magiging mahirap. Hindi man lang pinayagan ng godly wood clan ang sarili nilang mga kabataan na pumunta sa kagubatan. Walang problema. Kung maaari mong alisin ang isang puno, kung gayon, maaari kang maging mas malakas. Mayroong 100 ng mga puno. Kung ang lahat ng mga puno ay kukunin ng mga cultivator, kung gayon ang rehiyon ay magiging lubhang makapangyarihan. Walang pakialam na sabi ng matanda bago mawala. Ang mga tao ay tumingin kay Linfang ng kakaiba. Isa siyang mababang antas na emperador at gusto niyang subukan at kumuha ng Heavenly Grace Godly Wood. Imposible. Brother Ji Chang, balik na tayo. Gusto naming makipag-inuman sa iyo. Sabi ni Shenmochi, na nakangiti kay Ji Chang. Wala siyang ganang manatili doon. Nakakuha na ng puno si Ji Chang. Sa kasiyahan. Sabi ni Ji Chang, na nakangiti pabalik. Tuwang-tuwa siya, nakakuha siya ng Heavenly Grace Godly Wood. Ang iba ay hindi gumagalaw, bagaman. Katulad ni Linfang, gusto rin nilang subukan at makakuha ng puno. Pagkaalis nila, nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo sa kagubatan gamit ang kanyang libu-libo at libu-libong clone. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan na palasyo at naramdaman ang makapangyarihang cosmic energies sa kanya. Mabilis na tumakbo si Linfang at lumapag sa harap ng isang Heavenly Grace Ancient Tree, ngunit ang punong iyon ay tila hindi isang hari. Gayunpaman, hindi tumingin si Linfang sa puno, tumingin siya sa lupa sa tabi nito. Dong! Biglang tumalon si Linfang, tumaas ang mga ilaw sa lupa hanggang sa kalangitan. Nagsimulang tumakbo si Linfang na parang baliw, habang ang lupa ay yumanig at pumutok. Isang dambuhalang puno ang dahan-dahang umusbong mula sa lupa, ngunit pagkatapos ay tumigil ito, hindi ito umalis. Ang mga enerhiya nito ay napakakapal at siksik. Parang pinupukaw nito si Linfang. Napakaganda ng punong iyon. Bulong ni Linfang. Pagkatapos, lumitaw ang lakas ng mundo. Ito ang mundo ng kanyang espiritu. Ang puno ay biglang nagsimulang nanginginig ng marahas. Ang puno ay naging isang makajos na kahoy at biglang umalis sa isang kislap ng mga pulang ilaw. Ha! Kumunat ang noo ni Linfang, kakaiba ang naging reaksyon ng puno nang maramdaman nito ang lakas ni Linfang, at tumakas pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1807, walang nakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit sino ang hindi makikilala ang isang monarch. Ginamit ni Linfang ang kanyang bangka upang habulin ang puno, liwanag kasunod ng kidlat. Kasabay nito, patuloy niyang inilalabas ang lakas ng kanyang daigdig ng mga espiritu. Gusto niyang ikulong ang puno sa loob. Kung naabutan niya ang puno, mabibihag niya ito. Walang oras si Linfang na kilalanin ng puno, gusto niya itong agawin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Linfang na ang puno ay magiging sobrang sensitibo at makakatakas. Kamanghamanghang mabilis ang bangka. Gayunpaman, hindi nito mahabol ang Heavenly Grace Ancient Tree. Ang puno ay kumikilos na kaiba, gumagalaw sa isang misteryosong paraan. Nagulat si Linfang. Habang hinahabol ni Linfang ang puno, napagtanto niya na ang mga puno sa lupa ay nawala. Wala ng cosmic energy kahit saan. Ha? Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman ang matanda, ano ang nangyayari sa kagubatan. Hindi siya makikilala ng Heavenly Grace Ancient Tree. Ungol ng matanda, at saka muling ipinikit ang kanyang mga mata. Si Linfang ay isang mababang antas na emperador, hindi siya maaaring kilalanin ng isang Heavenly Grace Ancient Tree. Hindi kailanman nangyari ang ganoong bagay sa Godlywood Valley. Naiina si Linfang at tinitigan ang Heavenly Grace Ancient Tree. Ayaw nitong kilalanin siya. May magagawa ba siya para agawin ang puno? Parang wala ng pag-asa. May mga bantay. Ang mga hindi kapani-paniwalang henyo lamang ang maaaring kilalanin ng Heavenly Grace Ancient Trees at malamang na binigyang pansin iyon ng mga gwardya. Kung hindi, bakit nagkaroon ng mga gwardya?
Habang nag-iisip si Linfang, isang makapangyarihang chi ang bumangon sa hangin, at ang lupa ay yumanig ng malakas. Kumunat ang noo ni Linfang. Nandyan na, huminto si Linfang at lumingon. Napatingin siya sa lugar na nadaanan niya. Ang isa pang puno ay bumabagsak sa lupa. Biglang umikot ang bangka ni Linfang at lumipat sa direksyong iyon. Ang buong kagubatan ay nagsimulang manginig ng marahas. Sa sandaling iyon, mas nakakatakot na cosmic energies ang bumangon sa hangin. Naramdaman sila ni Linfang, at naramdaman ng ilang demonyong cosmic energy. Siyempre nakilala niya ang enerhiya na iyon. Boom! Ang dambuhalang puno ay bumagsak sa lupa at lumitaw sa harap ni Linfang. Ito ay mas sinaunang at marilag kaysa sa punong nakuha ni Ji Chang, tunay na isang tricky. Ang chi nito ay matigas ang ulo, at makapangyarihan. Ang lahat ng 10,000 bagay ng paglikha ay isinumite sa gayong nilalang. Iyon ay, si Linfang ay namangha. Bigla siyang tumalon sa kanyang bangka at umakyat sa puno. Ang puno ay hindi kumilos sa isang pag-alit na paraan. Sa kabaligtaran, mukhang palakaibigan ito, na parang gusto nitong makipagkaibigan kay Linfang. Sa tuktok ng bundok, biglang nagmulat muli ang matanda. Kumalat ang mga dagandong sa hangin at sa itaas ni Linfang, muling nagpakita ang matandang lalaki at tumitig sa Heavenly Grace Ancient Tree. Paano ito posible? Pagtataka ng matanda. Bakit nagpakita ang Heavenly Grace Ancient Tree na ito? Naaalala niya ang huling pagkakataon na nakilala nito ang isang tao. Dahil ibinalik ng taong iyon ang puno pagkaraan ng 100 taon, hindi na nito kinikilala ang sinuman, tila iniiwan ang lahat ng mga cultivator at tumanggi na kilalanin ang mga tao. Maraming tao ang sumubok, ngunit lahat sila ay nabigo sa nakalipas na 1,000 taon. Ang tricking na iyon ay inabandona ang mga hari at champions. Ngunit ngayon, ito ay muling lumitaw. Kusa itong nagpakita sa harap ni Linfang. Saan galing ang binatang iyon? Nakapagtataka, gusto siyang makilala ng puno. Gusto ba talaga siyang kilalanin ng puno? Nakatitig ang matanda kay Linfang. Nakakuha si Ji Chang ng isang puno, hindi iyon nakakagulat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, siya ay natigilan. Kung si Linfang ay kumuha ng isang puno, iyon ay nakakagulat na, ngunit kung nagawa niyang kunin ang punong ito, iyon ay talagang kahanga-hanga, dahil nakita niya ang napakaraming tao na nabigo sa punong ito. Tiningnan ni Linfang ang Heavenly Grace Ancient Tree ng mahinahon. Hindi siya nagpakawala ng isang makapangyarihang chi tulad ni Ji Chang, nakatingin lang siya sa puno na para bang tinitingnan niya ang isang matandang kaibigan. Gusto mong sumama sa akin? Tinanong ni Linfang ang Heavenly Grace Ancient Tree ng mahinahon. Ang puno ay naging isang ilusyon, at isang silweta ang lumitaw sa ilalim nito, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, mukhang mayabang at mapagmataas. Siya nga, kumunat ang noo ni Linfang, nakita na niya ang silhouette sa maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor, at syempre, marami na rin siyang narinig na chismis tungkol sa kanya. Ngayon, nandito siya sa harapan niya. Parang may koneksyon sa pagitan ni Linfang at ng taong ito. Ang taong ito ay ang Demon Emperor. Sa maliit na mundo, bago siya makalusot sa Huangqi Layer, kaya niyang patayin ang mga emperador. 1,000 taon na ang nakalipas mula noong siya ang pinakamalakas, ang Demon Emperor. Hinangaan ni Linfang ang Demon Emperor. Bilang isang cultivator ng Zun, maaari rin niyang patayin ang mga emperador, tulad ng hindi kapani-paniwalang tagumpay. Sa sandaling iyon, biglang iniunat ng Demon Emperor ang kanyang kamay sa puno at ang puno ay naging mas madilim. Isang imprint ang lumitaw, na para bang ito ay umiral sa puno magpakailanman. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit sino ang hindi makikilala ang isang monarko. Sa sandaling lumitaw ang pangungusap na iyon sa puno, nagsimulang tumibok ang puso ni Linfang. Ano ang nangyayari? Malaki ang mundo, napakalaki ng kontinente ng 9 na ulap. Mayroon ding trilyon at trilyon na mga tao, ngunit bihira ang mga ganitong bagay. Pati ang puso ng matanda ay tumitibok. Marami na siyang nakitang henyo sa kanyang buhay, at naging tagapag-alaga siya sa loob ng 2,000 taon. Siya ay nakakita ng napakaraming mga henyo, at napakarami sa mga tinatawag na mga kampyon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Dahan-daang naglakad si Linfang papunta sa puno, at hindi nakatakas ang puno. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinaplos ang puno. Hinawakan niya ang mga salita, mukhang walang hanggan. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit sino ang hindi makikilala ang isang monarko. Hinaplos niya ang mga salita habang paulit-ulit ang mga iyon, pagkatapos ay umatras at tumingin muli sa puno, nakangiting mahinahon. Sumama ka sa akin, hindi kita bibigwin. Sa 100 taon, ako ang magiging hari sa rehiyon. Sa loob ng 100 taon, ako ang magiging hari sa rehiyon. Nang inagang matanda at tinitigan si Linfang. Magkaiba sina Linfang at Ji Chang. Naglabas si Ji Chang ng isang napakagandang display. Naglalakad na siya sa landas ng isang champion. Iba ang chi ni Linfang, nakangiti siya at mukhang palakaibigan at magiliw, ngunit sinasabi niyang magiging champion siya sa loob ng 100 taon. Ang tanging karaniwang punto nila ay ang kanilang tiwala sa sarili. Natitiyak nilang sila ay magiging walang katulad na mga cultivator balang araw. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay patuloy na nanginginig. Kumalat sa hangin ang nakakatakot na mga dagandong, nagsimulang magningning ang dambuhalang puno ng ito ay naging itim na patpat, isang pambihirang kahoy na patpat.
Walang nakayanang kontrolin ng punong iyon sa loob ng 1,000 taon, at ngayon ay kikilalanin na talaga ang binatang iyon. Naisip ng matanda. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang puno ay nasa itaas ng ulo ni Linfang. Isang itim na patak ang nahulog mula sa puno papunta kay Linfang at tumagos sa kanyang katawan. Ito ay parang dugo, bago ang puno ay lumipad sa katawan ni Linfang. Kinilala siya nito. Nakasimangot ang matanda. Namangha siya. Ang puno ay hindi kinikilala ang sinuman sa loob ng 1,000 taon, at ngayon ay kinikilala nito ang binata. Mahinahong ngumiti si Linfang. Nagtagumpay siya, at nakakuha ng Heavenly Grace Godly Wood. Ngayon, magagamot na niya ang pinsala ni Emperor Wu Tianjian at higit pa rito, ang puno ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanya. Binata, sabi ng isang boses ng sandaling iyon. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at ngumiti sa matanda. Guro, maraming salamat. Sa sarili mo lang ikaw umasa, wala akong ginawa. Mahinahong ngiti ng matanda. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at kung saan ka nanggaling. Ang pangalan ko ay Linfang at ako ay isang estudyante sa Champion University sa Holy City. Magalang na sabi ni Linfang. Ang iyong angkan. Tanong muli ng matanda. Galing ako sa maliit na mundo. Hindi ko alam ang tungkol sa dakilang mundo noon. At tungkol sa aking angkan. Tumiti lang si Linfang. Hindi na niya kailangan pang magsalita, naiintindihan na ng matanda. Hindi siya nagmula sa isang malakas na angkan. Isang maliit na mundo, hindi mo man lang alam ang tungkol sa dakilang mundo. Bulong ng matanda. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi. Humayo ka at alalahanang babalik sa loob ng 100 taon. Salamat, guro. Sabi ni Linfang, yumuko sa matanda bago umalis. Tinitigan ng matanda si Linfang at ngumiti. Champion University, Linfang, tatandaan ko ang iyong pangako. Sa 100 taon, magiging hari ka na. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1808, paghahanda upang bumalik. Sa piging sa palasyo, nagiinuman at nagtatawanan ng mga tao. Si Ji Chang ang nasa sentro ng atensyon. Brother Ji Chang, kinilala ka ng isang puno. Malapit ka ng maging champion. Kapag naging champion ka, pupuntahan kita. Kahanga-hanga ka, pambabula ni Shen Mochi, itinaas ang kanyang baso at nakangiti kay Ji Chang. Ako ay magiging napakasaya kung gagawin mo. Sagot ni Ji Chang, nakangiting magalang. Sasama rin ako. Nais ko sa iyo ng maraming tagumpay, Brother Ji Chang. Natatawang sabi ng isang babae at itinaas ang baso. Ang daming nagsasaya. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nag-uumapo sa pagkamangha. Si Ji Chang ay isang mapagmataas na estudyante sa Champion University sa Holy City. Nakuha niya ang Heavenly Grace Godly Wood, at tiyak na magiging mas malakas sa loob ng maikling panahon. May dumarating. Ilang silweta ang lumitaw. Mukha silang dismayado. Tumiti si Shen Muyon. Mga kapatid, mayroon ba kayong nakuha? Hindi ko ginawa. Wala sa mga sinaunang puno ng langit na grasya ang kumilala sa akin. Kailangan kong maging mas malakas at pagkatapos ay babalik ako at susubukan muli. Salang pakialam na sabi ng isa sa kanila. Tumanggo si Shen Mochi at sinabi. Pakiusap bumalik ka, pangungunahan ko, sigurado akong kikilalanan ka ng puno maya-maya. Maraming salamat, kapatid na Shen mo. Sabi ng iilang cultivator na tumatango. Nagtanong si Shen Muyon. Lumabas na ba ang lalaking iyon? Nako, nakita namin siyang humabol sa puno na may bangka, hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Sagot ng isa sa kanila. Ang mga tao ay ngumiti ng walang pakialam sa balita, ang kanilang focus sa iba pang mga bagay. Sobrang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Walang pakialam na bulong ng ilang tao. Hindi nila hinamak ang mga mahihinang cultivator, ngunit si Linfang ay nag-overestimate sa kanyang sarili. Akala niya ay kikilalanin siya ng isang Heavenly Grace Godly Tree kahit na siya ay may lakas lamang ng isang mababang antas na emperador. Hindi kailanman nangyari ang ganoong bagay. Napahiya si Chang Lin bamulong. Kawawang Linfang, akala niya makakakuha siya ng Heavenly Grace Godly Tree, nananaginip siya. Ipinilig niya ang ulo habang patuloy na nagsasaya at nagiinuman ang mga tao. Maya-maya may dumating na iba. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin sa kanila, si Linfang iyon. Lahat sila ay mukhang natuwa dahil sa wakas ay nakabalik na siya. Nang makita ni Linfang na lahat ay nakatingin sa kanya, naintindihan niya. Maraming tao ang gustong pagtawanan siya, ngunit wala siyang ganang magpaliwanag. Agad niyang pinuntahan si Chang Lin at ngumiti. Brother Chang Lin, may mga gagawin ako. Aalis na ako. Aalis ka na, gulat na tanong ni Chang Lin. Si Linfang ay nagdala ng napakaraming magagandang bagay upang ipagpalit at ngayon ay gusto na niyang umalis. Naunawaan niya na si Linfang ay nakaramdam ng awkward, kaya naiintindihan niya kung bakit niya gustong umalis. Brother Linfang, magkikita pa tayo. Sabi ni Chang Lin na tumatango at nakangiti. Tumingin si Linfang sa karamihan at nagsabi. Lahat, aalis na ako. Pagkatapos ay umalis si Linfang sa abot ng kanyang makakaya. Nakakuha na siya ng puno, kaya wala na siyang gagawin doon. Kakaiba ang pinagmamasdan ng karamihan sa kanya. Siyempre, panauhin lang si Linfang doon, mabilis nilang makakalimutan siya. Nakaupo si Linfang sa kanyang bangka nang umalis siya sa Godlywood Valley. Walang pumihil sa kanya na umalis. Bumalik siya sa Great Shiny Mountain nang mawala ang kanyang clone.
Ito ay naging isang mahusay na paglalakbay. Salamat sa magandang matandang lalaki na pinayagan siyang manatili ng kaunti pa, nakakuha siya ng isang puno. Gayunpaman, hindi agad umalis si Lin Feng sa Great Shiny Mountain. Siya ay naghahanap ng isang tagong kuweba. Isang sinaunang itim na puno ang lumitaw ng hindi malinaw. Ilang mga uri ng cosmic energies condensed. Ang buong kuweba ay napuno ng cosmic energies. Gayunpaman, inis si Lin Feng. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay isang anak ng lupa at langit. Kahit na kinokontrol ng Demon Emperor ang punong iyon noon, ang cosmic energies nito ay ang cosmic energies pa rin ng lupa at langit, at iba ang cosmic energies ni Lin Feng. Sa totoong mundo, kinailangan ni Lin Feng na umasa sa sarili niyang cosmic energies. Maaari niyang gamitin ang cosmic energies sa labas ng mundo para magsanay ng cultivation, ngunit hindi niya magagamit ang mga ito para makipaglaban. Ang pag-unawa sa cosmic energies at paggamit nito ay iba't ibang bagay. Basta mayroon itong lahat ng uri ng cosmic energies, ito ay kapakipakinabang para sa akin. Ito ay konektado sa lahat ng bagay. Sa mundo ng kanyang espiritu, pinapakita ni Lin Feng ang puno, at biglang tumaas ang malalakas na cosmic energies sa kalangitan. Ang cosmic energies ng 10,000 bagay na mga likha ng totoong mundo ay tumagos sa sarili niyang mundo. Naka-crossleg si Lin Feng sa paanan ng puno at pinag-aaralan ang cosmic energies nito. Pagkalipas ng 2 buwan, ang mga nakakatakot na cosmic energies ay tumaas sa kalangitan mula sa kuweba, napakakapal at umaapaw ang mga ito. Kung may mga taong malapit lang para makakita, mapapansin nila siya mula sa malayo, at madali nilang naramdaman ang mga enerhiya. Lumabas si Lin Feng sa kuweba. Muling lumitaw ang kanyang bangka, at tumalon siya doon. Handa na siyang lisanin ang Great Shiny Mountain. Sa banal na lungsod, sa Champion University. Sa loob ng ilang buwang iyon, patuloy na lumakas si Tiantai. Nagpatuloy sina Jing Shou at Yun Qingyan sa pangangalap ng mga tao. Kasabay nito, isinama ni Hao Qinglin ang mga tao upang maglakbay at magsanay ng paglilinang. Hindi inisip ni Tiantai kung ang kanilang mga bagong miyembro ay matanda o mga bagong estudyante sa Champion University, ngunit kailangan nilang sumunod sa pilosopiya ni Tiantai. Hindi maaaring magkaroon ng tunggalian sa pagitan ng mga miyembro, o nanganganib silang mapatalsik. Siyempre, napakahirap maging pangunahing miyembro ng Tiantai. Kailangan nilang kumuha ng pagsusulit. Napansin ng maraming malalakas na cultivator na tumataas ang Tiantai. Sinabi ni Lin Feng sa Moon Group na sa loob ng 3 taon, hamanin niya sila. Napakaikli ng 3 taon, kahit na ang napakatalino ng mga mababang antas na emperador ay hindi maaaring maging katamtamang antas ng mga emperador sa loob ng 3 taon, ngunit sinabi ni Tiantai na hamanin nila ang Moon Group. Ang Star Group ng Ji Chang's Club ay patuloy na bumababa. Sina Ji Wuyu at Yu Wenjing ay talagang nagsasanay ng cultivation, at bihirang magpakita. Hindi matanggap ni Ji Wuyu ang kanyang pagkatalo, at nababaliw na siya. Gusto niyang maging napakalakas at lumaban muli kay Lin Feng. Sa susunod na lumaban siya kay Lin Feng, maaaring nasa medium rank ang list sila. Alam ng lahat na sina Lin Feng at Ji Wuyu ay mayroon na ngayong kalakasan ng listahan ng medium rankang, ngunit hindi lang nila naisip na labanan ng mga taong iyon. 2 tao ang lumitaw sa Champion University at dumiretso sa Tiantai. Si Lin Feng iyon, ngunit sino iyon? Tanong ni Yun Qingyan nang makita niya ang isang binata na naglalakad sa tabi ni Lin Feng. Siya ay tumingin napakalakas at marangal. Hindi pwedeng taga-Champion University ang taong iyon, kung hindi, makikilala niya ito. Jun Moshi, mula sa King of Hell Palace. Pakilala ni Lin Feng. Namangha si Yun Qingyan, kumikislap ang kanyang magagandang mata habang nakangiti kay Jun Moshi. Ikaw si Jun Moshi ang prinsipe ng impyerno. Ako nga. Tumiti pabalik si Jun Moshi at tumanggo kay Yun Qingyan. Siya ay nagpakita na medyo pala kaibigan at madaling pakisamahan. Ito si Yun Qingyan. Sabi ni Lin Feng kay Jun Moshi. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumabas. Jun Moshi, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Huang Fulong, nakangiti kay Jun Moshi. Lumabas din sina Hao Qinglin at Tian Qi, nagulat sila na dumating si Jun Moshi. Hiniling ko si Jun Moshi na pumunta. Kailangan kong makausap kayong lahat. Sabi ni Lin Feng kina Hao Qinglin at Tian Qi. Mga kapatid, kailangan kong bumalik. Bumalik ka. Nagliwanag ang mga mata ni Hao Qinglin at Tian Qi. Gayunpaman, mukhang nag-iisip sila. Hindi mahina si Tiantai, wala silang problema sa maliit na mundo, ngunit ang mga pinuno ng siyam na dakilang Celestial Castle ay mga high-level na emperor. Imposibleng matalo sila. Mga kapatid, ang tanging grupo na maaaring magdulot ng banta sa atin ay ang Qingdi Mountain. Sabi ni Lin Feng, maaari nating isaalang-alang ang paglalakbay bilang isang hamon sa paglilinang. Gayun din, dapat ay payapa ang ating mundo. Sige, bumalik tayo. Sabi ni Hao Qinglin. At saka, gusto nilang mahanap ang kanilang mga guro. Sinabi sa kanila ni Lin Feng na nasa Yaoye Island ang kanilang mga kaibigan. Sa wakas ay maaari na silang pumunta at makita sila. Sumasang-ayon din ako. Sabi ni Tian Qi sabay tango. Tumiti si Lin Feng. Dahil pumayag ka, pumili tayo ng ilang tao mula sa Tiantai na sumama sa atin. Ang iba ay maaaring manatili sa Qingyan at Jingzhou. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1809, mga alaala. Mabilis na tinawagan ni Lin Feng ang ilang miyembro ng Tiantai.
Hao Qinglin, Tian Qi, Jun Moshi, at sigurado siyang babalik. Hindi interesado si Huang Fulong na bumalik sa maliit na mundo, mas gusto niyang manatili sa dakilang mundo at magsanay ng cultivation kasama ang iba pang miyembro ng Tiantai. Nais ni na Qingfang at Wu na maglakbay kasama sina Linfang at ang iba pa. Nais ni Suan na manatili doon. Nais din sundan ni na Tantay at Qinwu si Linfang. Gustong sundan ni Yuan Qingyan si Linfang, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang manatili doon para pamahalaan ang Tiantai. Bukod pa rito, siya ay isang katamtamang antas na emperador at may isang partikular na katayuan sa lipunan, kaya't maaari niyang malutas ang maraming problema. Matutulungan siya ni na Shimen Xiao, Qiu Ming, at Qi Ji. Maaaring dalhin ni Jing Shou ang mga tao upang magsanay ng paglilinang. Kasabay nito, maaari siyang pumili ng mga angkop na tao at turuan sila ng mga bagay. Kung tutusin, ang mga estudyante ng Champion University ay hindi pangkaraniwan, at hindi lahat sa kanila ay gustong maging assassin, lahat sila ay malayang pumili ng kanilang sariling landas. Kaya 8 tao. Sina Linfeng, Hao Qinglin, Tian Qi, Jun Moshi, Qingfeng, Wu, Tantay at Qinwu. Ang naghanda sa paglalakbay. Mabilis na umalis si Linfeng at ang iba pa, ayaw mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng lahat, 3 taon mula ngayon kailangan nilang lumaban sa Moon Group. Iyon ay hindi isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Kinailangan nilang maging talagang malakas, at kailangan din nilang manatiling mahusay na manlalaban. Ang Moon Group ay hindi nagdulot ng anumang gulo, at binigyan sila ng oras. Ang mga miyembro ng Moon Group ay hindi rin mag-aaksaya ng kanilang oras sa mga kalokohang bagay. Pagkatapos umalis sa Champion University, ang grupo ng mga tao ay umupo sa bangka ni Linfeng. Gayunpaman, mayroong siyam na silweta sa bangka, dahil naglabas din si Linfeng ng clone. Ang clone ni Linfeng ang nagmamaneho ng bangka at ang tunay na katawan ni Linfeng ay natutulog. Siya ay nasa kanyang daigdig ng mga espiritu, hindi nag-aaksaya ng oras. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang iba, nakapikit ang mga mata sa pagmumuni-muni. Minsan, iminulat nila ang kanilang mga mata kapag sila ay pagod, para ma-enjoy nila ang mga tanawin. Para sa mga tao ng Goldfire City, ang banal na lungsod ay ibang mundo, na may iba't ibang tao at iba't ibang bagay. Ipinagmamalaki nila ang kanilang Goldfire Tower. Ang Goldfire City ay isang bayan para sa mga gumagawa ng armas. May mga angka na gumagawa ng armas sa lahat ng dako, at hinangaan sila ng mga tao, lalo na ang mga taong mula sa hilagang bahagi ng lungsod. Nalampasan na ng Muklan ang Yan Clan at naging pinakamalakas na clan sa paggawa ng armas. Maraming mahuhusay na kabataan doon, kabilang si Molinzu. Nakapasok na si Molinzu sa Huangqi Layer at naging pangunahing disipulo sa Goldfire Tower. Hinangaan siya ng lahat. Noon, ang mga guro ay nag-recruit ng mga disipulo, at ang matandang lalaki na nag-recruit sa kanya bilang isang disipulo ay isang Celestial Emperor. Maging ang pinuno ng Goldfire Tower ay magalang na hinarap siya. Tila nagmula ang matandang lalaki sa vast Celestial Ancient City. Ang mga naturang cultivator ay itinuturing na napakalakas sa Goldfire City. Nang marinig ng mga tao na kinuha siya ng isang cultivator bilang isang disipulo, sila ay namangha. Maging ang kanya ay nakinabang sa mga ganitong bagay. Si Molinzu at Muyi ay may mga partikular na posisyon sa kanilang angkan ngayon. Malaki ang pagbabago sa kanila. Masaya ang buhay ni Mo Qingying. Nagpakasal siya sa isang binata mula sa Simaklan, isang angkan mula sa silangang bahagi ng lungsod. Noong una ay gustong pakasalan ni Simanan si Molinzu, ngunit tumanggi siya. Noon si Mo Qingying ay nagpahayag ng kanyang interes, kaya ngayon ay kasal na sila, at gumawa sila ng mga sandata ng magkasama. Sa sandaling iyon, sina Simanan at Mo Qingying ay nasa labas ng Goldfire Tower, kung saan sila ang namamahala sa kompetisyon. Ang kompetisyon ay iba mula noong nandoon si Linfeng. Si Yanfeng at iba pa ay nakipagkompetensya upang pamahalaan ang kompetisyon, ngunit pinili ng mga guro si Simanan. Qingying, masaya ang kompetisyon. Tingnan mo, nakagawa na ng imperial na sandata ang 2 tao. Level 1 professors na sila, bihira lang yan. Sabi ni Simanan, tinuro ang isang grupo at nakangiti. Talaga, hindi masama. Ngunit mas mahina sila kaysa sa iyo noon. Nakangiting sabi ni Mo Qingying. She could remember the competition back then, she could remember how arrogant she used to be. Kapag naisip niya iyon, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay naging katawa-tawa. Naalala rin niya ang bastos na iyon, ang pervert na lalaki na nakasama niya. Anong kahihiyan? Ngunit ngayon ay nagbago na siya, at naunawaan din niya na noon ay walang oras si Linfeng para magpaliwanag ng anuman sa kanya. Hindi na niya kailangan patunayan ang anuman sa kanya. Naalala rin ni Simanan ang kompetisyong iyon. Huminga siya ng malalim at sinabi. Noon, talentado din si Yanfeng. Ang kanyang mga imperial na sandata ay mahusay. Nakalusot din siya sa Huangqi Layer makalipas ang ilang sandali. Sa kasamaang palad, kailangan niyang harapin si Linfeng, kung hindi, si Yanfeng ang magiging kampyon. Maaaring patayin ni Linfeng ang mga emperador sa lakas ng layer ng Zunqi. At ngayon, ako, si Hen Changtian at Ge Qingfeng ay naging mas malakas. Nagtataka ako kung gaano kalakas si Linfeng. Sana hindi siya naging mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Mo Qingying, tumatawa.
Ang taong iyon ay malupit, ngunit sa Goldfire City, kahit 4-5 taong gulang na mga bata ay alamang tungkol sa kwento ni Lin Fang. Hindi alam ni Mo Qingying na kasama si Lin Fang sa karamihan. Nakikita niya sina Qingying at si Manan. Nakapagtataka, ikinasal na sila. Nagulat si Lin Fang, ngunit masaya para sa kanila. Kahit na nagbago na si Mo Qingying, masama pa rin ang ugali niya. Kakaiba ang gumagawa ng armas na iyon. Bukod sa pagkontrol sa isang diskarte sa paggawa ng armas, naiintindihan din niya ang mga spell ng deployment. Gaano kakomplikado? Sabi ni Tantay kay Lin Fang. Nga pala, Lin Fang, ang iyong deployment spells ay hindi ka panipaniwala, maaari ka ring gumawa ng mga armas. Noon, sumali ako sa mismong kompetisyong ito. Nauna ako ang nag-champion. Natatawang sagot ni Lin Fang. Kumikislap ang mga mata ni Tantay, masaya sabi niya. Galing, tutulungan mo akong matuto tungkol sa mga armas. Sa iyong pisikal na lakas, hindi mo kailangan ng mga imperial na armas, at tungkol sa mga dakilang imperial na armas, kung gusto mo, kailangan mong pumunta at nakawin ang mga ito mula sa mayayamang bata. Pabirong sagot ni Lin Fang. Lin Fang, sabi mo gusto mong puntahan ang kaibigan mo, nasa Goldfire Tower ba siya? Tanong ni Qin Wu kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang. Talaga, nandito siya. Buti na lang kailangan nating tumawid sa Goldfire City, para matupad ko ang pangako ko. Qingying, tapos na ang kompetisyon. Sabi ni si Manan, tumayo. Kasabay nito, narinig ni Mo Qingying ang pangalang. Lin Fang. Laming-galing siya sa paligid, tumingin sa karamihan, at nagsimulang manginig. Siya yun. Lin Fang. Pumili ng 3 tao si Manan, may posibilidad silang makapasok sa Goldfire Tower. Nagpalakpakan ng mga tao. Gayunpaman, parang walang narinig si Mo Qingying. Nakatitig siya habang sumisigaw. Lin Fang. Lin Fang. Sumimangot si Manan at dahan-daang tumalikod, nakita kaagad si Lin Fang. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang mga reaksyon ni Mo Qingying at si Manan. Ngunit narinig din nila ang tungkol kay Lin Fang. Lin Fang, sumisigaw sila ng Lin Fang. Naalala ng ilang tao ang pangalan ni Lin Fang at sumimangot. Pinanood nila si Manan at Mo Qingying si Lin Fang habang lumalapit sa kanila ang 8 kabataan. Ang 8 taong iyon ay mukhang hindi ka panipaniwala, napakalakas. Kung nakakita lang sila ng isang tao na ganoon kalakas, iba iyon, ngunit 8 sa kanila, at magkakasama, iyon ay hindi ka panipaniwala. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Nakangiting bati ni Lin Fang sa kanila. Sumimangot ang karamihan. Si Lin Fang ba iyon? Ang isa na namangha sa buong Goldfire City. Oo, matagal-tagal na rin. Sagot ni si Manan, nakangiti rin. Medyo namangha pa rin si Mo Qingying. Sabi niya, Lin Fang, buhay ka pa. Ha? Tumiti ng pilit si Lin Fang. Sa labas ng tore, narinig ng maraming tao ang pangalan ni Lin Fang at agad na lumapit upang mag-imbestiga. Dahil buhay ka pa, dapat kanina bumalik. Sobrang miss ka ni Lin Zhu, paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang umalis para hanapin ka. Sabi ni Mo Qingying. Kinilig ang mga tao. Ito ang tunay na Lin Fang, ang maalamat na Lin Fang. Haha, Lin Fang, hindi nakakagulat na gusto mong pumunta sa Goldfire Tower. Sabi ni Tantay, na parang may naintindihan siya bigla, at saka humagalpak ng tawa habang namumula si Lin Fang. Sina Hao Qinglin at Tian Qi ay tumingin kay Lin Fang at iginala ang kanilang mga mata. Siya ay isang manlalaro. Ganoon ba? Mukhang naunawaan ni Mo Qingfang na si Lin Fang ay isang manlalaro at maraming babae. Tumingin si Mo Qingfang kay Qingfang, mukhang napakalakas at mas maganda kaysa sa kanyang sarili. Medyo nakaramdam ng selos si Mo Qingying. Si Qingfang ay mas maganda at mas malakas kaysa kay Lin Zhu. Makalipas ang ilang sandali, isa pang grupo ng mga tao ang lumabas sa tore. Nagsimulang tumibok ang puso ng ilang tao. Ang guro na may gininto ang damit na kulay ube, mga guro na may gintong pulang damit, at mga guro na may kulay ube na damit, iyon ay nakakabigla. At naroon din ang isang magandang babae. Nandoon si Mo Lin Zhu. At sa kanila, naroon din si Duan Mo, ang Celestial Emperor. Lin Fang, aking anak, sa wakas ay bumalik ka upang makita kami. Bulalas ni Duan Mo, nakangiti kay Lin Fang. Nagulat ang mga tao, tinawag ng Celestial Emperor si Lin Fang na anak ko. Ibig sabihin, kilala nila ang isa't isa, lumabas ang isang Celestial Emperor para batiin si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1810, maaari ba akong sumama sa iyo? Master Duan Mo, tumiti si Lin Fang. Master Duan Mo, bumalik ka sa Goldfire Tower. Sa aking cultivation level, gusto mong bumalik sa pagiging simple. Gusto mong masiyahan sa buhay, gusto mong tamasahin ang mga simpleng kasiyahan ng buhay. Kung ang mga kondisyon ay hindi angkop upang maging isang Saint Emperor, kung gayon ito ay napakahirap. Hindi na mahalaga, gayon paman. Mahinahong ngumiti si Duan Mo. Nagulat si Lin Fang, ngunit pagkatapos ay nagpito. Sa katunayan, sapat na ang nakita ng mga taong tulad ni Duan Mo sa buhay. Isa siyang Celestial Emperor, napakalakas niya. Gusto niyang tamasahin ang mga simpleng bagay sa buhay. Natigilan ng mga tao. Sa kanila, iilan lang ang nakakaalam na magkakilala sina Lin Fang at Duan Mo. Kahit si Mo Lin Zhu ay hindi alam ito. May nagpunta lang sa kanila para sabihin sa kanila na bumalik na si Lin Fang, kaya hinanap siya ng mga guro.
Gayunpaman, tumibok ang kanyang puso. Milyon-milyong naisip niya bigla, kahit na siya ay medyo may talino, ang isang tulad ni si Manan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, kaya ang katotohanan na si Duanmo ay nag-recruit sa kanya bilang isang disipulo ay hindi kapanipaniwala, siya ay napakaswerte. Hindi niya maintindihan noon, pero ngayon naiintindihan na niya kung bakit. Ito ay dahil kay Linfang, dahil kilala niya si Duanmo. Si Linfang lang ang maaaring humiling sa kanya na alagaan siya. Kung wala si Linfang, hinding-hindi niya siya ni-recruit. Tumingin si Mo Linzu kay Linfang nang may pagmamahal sa kanyang mga mata at sinabing, Linfang, mahabang panahon na ang lumipas. Hindi mo man lang ako pinadalhan ng mensahe. Hindi ko nais na abalahin ka habang nagsasanay ka sa paglilinang. Tumiti pabalik si Linfang. Lumipas ang mga taon, matagal nang nakalusot si Mo Linzu sa Huangqi layer. Nagmukha siyang mas mature at mas maganda pa. Hehe. Tumawa si Tantay. Galit na tumingin sa kanya si Linfang. Bobo ba siya o ano? Paano siya natawa? Si Jun Moshi ang prinsipe ng impyerno, si Prinsesa Qingfang mula sa mundo ng hayop, si Huang San supernatural na ibon, napakahusay. Linfang, hindi mo man lang ako ipinakilala sa iyong mga kaibigan. Sabi ni Duanmo habang sinulyapan ang mga kaibigan ni Linfang. Nang marinig ng mga miyembro ng Goldfire Tower si Duanmo, sila ay namangha. Ang mga taong ito nakasama ni Linfang. Sila ay napakalakas. Ang prinsipe ng impyerno, ang prinsesa ng mundo ng hayop, ang supernatural na ibon ng araw, ang mga taong iyon ay nakakatakot. Si Linfang ay naging mas malakas kung kasama niya ang mga hindi kapanipaniwalang cultivator. Master Duanmo, napakabait mo, sabi ni Jun Moshi, yumuko sa harap ni Duanmo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang hindi kapanipaniwalang cultivator, kailangan nilang igalang siya. Alam ni Master Duanmo, Jun Moshi, Qingfang, at Wu ang isang anther. Si Hao Qinglin iyon at si Tian Qi iyon, at doon, sina Tantay at Qinwo. Lahat sila ay mga kaibigan at estudyante ko sa Champion University. Sabi ni Linfang. Kumislap ang mga mata ni Duanmo. Talagang sumali ka sa Champion University. Oo, pagkatapos umalis sa malawak na Celestial Ancient City, pumunta ako sa Holy City at sumali ako sa Champion University noon. Bamantong hininga si Linfang. Tumanggo si Duanmo. Sige, hindi mo ako binaygo. Ikaw ay isang tunay na henyo. Sana maging champion ka. Kapag naging champion ako, sana pumunta ka sa seremonya. Tumiti si Linfang. Biglang kuminang ang mga mata ni Duanmo. Tumanggo siya at sinabing, sige, nasaan man ako, sa hinaharap, susubukan kong panatilihing napapanahon ang balita ng banal na lungsod. Kung magiging champion ka, sasama ako. Nagulat ang mga tao sa usapan. Kahit na hindi nila naiintindihan ang lahat ng pinag-uusapan ni Duanmo at Linfang, nakikita nila na may kinalaman ito sa mga seryosong bagay na hindi nila maisip. Halatang mataas ang tingin ni Duanmo kay Linfang. Baka si Linfang ay magiging isang nakakatakot na cultivator balang araw. Tila ang kampiyon ng kompetisyon noon ay naging isang malakas na cultivator, naisip ng maraming tao. Ang mga mata ni Mo Qingying ay kumikislap habang pinagmamasdan si Linfang. Mayroon lamang siyang lakas ng layer ng Zunqi, ngunit ganoon ang pakikipag-usap sa kanya ni Duanmo. Marahil ay itinatago niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Lahat, pumunta tayo sa Goldfire Tower. Deklara ni Duanmo, nakangiti kay Linfang at sa iba pa. Lahat ay pumasok sa tore sa kanyang mga salita. Maraming tao ang nabalisa. Nandito ang mga nakakatakot na henyo, tinatanggap sila ni Duanmo mismo, at may mga estudyante mula sa Champion University. Ano ang nangyayari? Sinundan ni Linfang at ng iba pa si Duanmo sa tore at lahat sila ay nagtungo sa isang courtyard. Linfang, may kailangan ka bang gawin dito? Tanong ni Duanmo kay Linfang. Hindi na kailangang sumama si Linfang kasama ang napakaraming tao kung bumisita lang siya. Oo, sabi ni Linfang na tumatango-tango. Kailangan kong lutasin ang ilang isyu sa siyam na dakilang Celestial Castle. Babalik tayo sa pagkakataong ito. Linfang, may kailangan akong babalaan sa iyo. Sabi ng guro na nakasuot ng kulay gintong kulay ube. Siya ang level 9 professor na nanghusga sa kanilang kompetisyon noon. Master, may problema ba? Tanong ni Linfang. Noong huling nagpunta kami sa vast Celestial Ancient City, hinabol kami ng isang cultivator mula sa Everlasting Palace at pagkatapos ay dumating sa tore. Hindi niya kami direktang inatake, ngunit pagkatapos noon, nag-imbestiga ako ng kaunti at nalaman kong ipinaalam sa Everlasting Palace ang iyong kinaroroonan. Sinabi nila sa kanila kung nasaan ka. Sabi ng propesor, dahil may kaibigan ka sa Sword Mountain, labis akong nag-alala, sana hindi ka pumunta doon. Huwag kang pumunta doon. Sword Mountain. Nagningning ang mga mata ni Linfang. Gusto siyang patayin ng Sword Mountain. Ang Sword Mountain ay hindi niya mga kaaway, ang tanging dalawang tao na nagugnay sa kanya sa Sword Mountain ay sina Rooexi at Emperor Wu Tianjian. Si Rooexi ay isang disipulo ng Sword Mountain, kaya hindi niya maaaring subukang saktan siya, kaya paano si Emperor Wu Tianjian? Nakipaglaban si Emperor Taijian kay Emperor Wu Tianjian maraming taon na ang nakalilipas. Hindi alam ni Linfang kung bakit, ganoon ba ang galit ni Emperor Taijian kay Emperor Wu Tianjian. Hindi makapaniwala si Linfang. Ngunit iyon lamang ang posibilidad.
Pagkatapos ng lahat, nang pumunta siya sa Sword Mountain, walang nangyaring masama. At paano naman ang matalik kong kaibigan na si Rooexi? Tanong ni Linfang sa propesor. Wala akong narinig tungkol sa kanya. Noong umalis ka, nabalitaan kong naglalakbay siya para pumili ng sarili niyang landas. Seryosong sagot ng propesor. Sige, mabuti. Sabi ni Linfang na nakasimangot. Tumingin sa kanya si Duanmo. Linfang, gusto mo bang pumunta sa Sword Mountain? Kaya kitang dalhin doon. Linfang, maraming cultivator ang Sword Mountain sa Goldfire City. Malapit na nilang malaman na nandito ka. Hayaan mo siyang sumama sa iyo. Sabi ni Molinzu, labis siyang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Mountain ay may mahusay na mga emperador. Walang magawa si Linfang laban sa kanila. Hindi na kailangan. Hindi kami magkaaway. Sabi ni Linfang na umiling-iling. Kahit na magpakita si Emperor Taijian, sasabihin ko sa kanya ang aking katayuan sa lipunan. Kung ang isang mahusay na emperador ay maglakas loob na lumaban sa akin, ang Sword Mountain ay mapapawi sa mapa. Sabi ni Linfang. Sa katunayan, hindi sila magkaaway. At hindi rin siya ganoon ka-close ni Emperor Wu Tianjian. Medyo nagkakasundo lang sila. May mga alaala sina Qingfang at Wu kasama ang kanilang angkan. Kung mangangahas si Emperor Taijian na umatake, sisirain ng Animal Clan ang Sword Mountain. Sige, hindi masama. Magpapadala ako ng ilang alaala sa iyo. Kung ikaw ay nasa panganib, ipaalam sa akin. Sabi ni Duanmo, na binuksan ang kanyang ikatlong mata, na nagbuga ng nakakasilaw na mga ilaw. Inilagay niya ang mga ilaw sa isang anteng-anteng at ibinigay ang anteng-anteng kay Linfang. Kung may problema ka, basagin mo ang anteng-anteng at sasama ako. Maraming salamat, guro. Yumuko si Linfang. Si Duanmo ay sobrang bigay. Kung aatakehin siya ni Qingdi Mountain, maaari siyang humingi ng tulong sa Celestial Emperor. Ang grupo nila ay gumugol ng mas maraming oras sa mga matatanda, at pagkatapos ay oras na para umalis. Guro, salamat ulit sa araw na ito. Babalik ako sa Goldfire Tower para makita kang muli. Alis na ako. Aalis ka na, tanong ni Duanmo. Bakit ka ba nagmamadali? Guro, hindi ako pwedeng magaksaya ng oras. Sa Champion University, ang kompetisyon ay napakataas. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Duanmo. Determinado ang mga henyo ng Champion University. Walang problema, umalis ka na. Guro. Sabi ni Molinzu, tumayo ka agad. Ano? Gusto mong iwanan ang iyong guro at umalis? Nakangiting sabi ni Duanmo. Nagpadala ako ng ilang mga diskarte sa iyo, at kailangan mong pumili ng sarili mong landas ngayon. Kung may kailangan ka, halika at hanapin mo ako. Maraming salamat, guro. Sabi ni Molinzu. Para siyang batang babae at nakangiting parang isa. Pagkatapos, tumingin si Mo Qingying kay Molinzu at sinabi. Sister Linzu, ikaw ba? Maglalakbay ako. Tumiti si Molinzu. Tumingin siya kay Linfang at sinabi. Gusto kong pumunta at maglakbay kasama ka. Hindi ka naman makakatanggi diba? Nang marinig ni Linfang si Molinzu, ngumiti siya ng pilit, ngunit tumanggo si Duanmo sa kanyang pagsang-ayon. Hindi alam ni Linfang kung paano tumanggi. Sige, maaari kang manatili sa amin pansamantala. Babalik pa rin tayo sa Goldfire City sa pagbabalik. Sang-ayon ni Linfang. Nais din niyang ibalik si Molinzu sa kanyang angkan para bisitahin.